pupunta na ng Mindiola yung mga kabataan na yun. Lima, lalakarin daw nila. Meron dito mga nag-uumpok-umpok doon sa malapit sa Kalabaw. Mga siguro may mga megit 40. Ang sinisigaw ay Marcos Duterte, pareho lang. Sinisigaw kanina nila imperialismo ibaksak, feudalismo ibaksak, at makibaka huwag matakot. Yun ang mga sinisigaw kanina. Mga magnanakaw, kulong. Mga magnanakaw, kulong. Yan ang sigaw kanina. Sa ngayon, tahimik sila. Ayun, may mga plug doon sa dulo. May mga ano sila, streamer, banner, yung inawagayway. Lalapitan natin yung mga nagrarally. Dito may mga nag-uumpok din dito. Hindi sila makapunta rito sa gitna kasi nakasara, may mga sundalo. Nakasara yung yung parang gate.
Yung mga sundalo sa paligid. Ang pulis. Oh, dito pala yung rally, hindi sa Quirino Grandstand. Nagbawal siguro sila doon. Nagbawalan. Kayo po ay nanonood sa Nilo Isla TV. Ngayon ay November 30, 2025. Galing ako ng Quirino, walang mga nagrarally doon. Nandito pala sila. Ayan, marami pala oh. Ayan o, dami pa daw. Hindi rin sila makapasok dito sa malawak na damuhan na yan. Ayan ang grandstand sa dulo. Walang tao. Dito sila pinayagan. Hanggang dito lang. Marami, meron din siguro itong mga 10,000. Palagay na natin. Pero mga kung tutusin, mga 5,000 lang ito. 5,000 kasi marami na yan eh. Estimate na lang natin ng 10,000 hanggang 20,000. Karapatan. Ayan, nakalagay doon, bababasa Marcos Duterte. Patarsikin. Wala na si Duterte, paano ba patarsikin mo? Ayan, may mga upuan dito pala magkakaroon ng programa. Yan dahil sila. Hanggang doon sa Kalaw. Yung tao. Ate, meron na po alas 6 dyan. 9:58. Ganyan karami yung tao dito ngayon, 9:58 ng umaga. November 30, 2025. Walang tao doon sa Quirino Grandstand. Nandito sila pala sa tapat ng Watawat ng Pilipinas. Yun, doon sa lampas ng Kalaw, may mga nakabarakadang mga polis. Kasi baka pumunta sila ng US Embassy. Hindi sila makakarating doon. Ang sinisigaw nila dito, ibaksak imperialismo yun yung Amerikano Yung embassy yun baka may pumunta sila doon. Kaya may mga nakabarakadang mga polis doon sa stoplight. Sinisigaw rito, imperialismo ibaksak. Bureaukrata feudalismo ibaksak. Meron pang isa, hindi ko alam kung ano. Dito pala yung stage, ayan may stage dito, tinawag yung truck. Ayan pala hindi pa nagsisimula yung programa. Mamaya meron niya magsasalita mga sana pumunta si Ganda. Si Vice Ganda? Oo. Wala. Mali itong pupuntahan niya. Kasi si Vice Ganda,
dapat BBM lang. Eh, ito halo to eh. Ang nakalagay dyan, nababasa ko, Marcos, Duterte Marcos, isa lang yan. Pareho lang daw. So, Hindi pwede dito si Duterte. nakalagay doon, no? Eh, mababasa mo naman, ayun, no? Duterte, Marcos, patalsikin. Eh, wala na si Duterte, nakakulong na eh. Eh, di ibig sabihin si Marcos na lang ang gusto nilang patalsikin. Yan ang sinisigaw na. Kaya magulo tong rally natin, hindi malaman. Walang kakampi to eh, lahat kaaway eh. Kaaway si Duterte, kaaway di si BBM. Wala sa ayos. Ano to, grupo ng James eh. Ano yun? Baguhin bulok sistema. Tama naman, bulok ng sistema. Yung nakaupong kasing presidente, nakatira sa bulok na sistema. Kaya hindi tayo unlad eh. Kasi yung sistema bulok. Dapat mawala na yung Senado. Isa na lang. Kagaya ng parlamentaryo panahon ni Pirata. Wala senador nun. Dapat bumalik tayo sa ganung sistema. Parliamentary system. Meron dito nakalagay sa itim ngayon tawag ito streamer baguhin ng bulok na sistema. Agree ako doon kasi bulok nga itong ng gobyerno, sistema ng gobyerno ngayon. Ang sistema kasi ng gobyerno yung lumalaw sa halalan, natural, gumastos, babawiin nila yun, magnanakaw sila. Kung paano nila mababawi kung hindi magnanakaw? Gumastos sila ng milyon-milyon eh. Kasi hindi sila babawi, ano sila, mga santo? Kaya, yun ang sistemang bulok. Kasi, gumastos sila, natural, babawi sila, magnanakaw sila. Ngayon, kung babagiin natin yung sistema, sana nga walang gagastusin yung mga kandidato eh. Libre sa advertisement sa TV. Sagot ng gobyerno para wala silang babawiin. Yun ang magandang sistema. Kaso hindi nila gagawin yun eh. Ewan ko bakit. Sa ngayon, lahat na maging presidente magnanakaw. Babawi eh. Babawi sa ginastos eh. Ewan ko lang kasi Bongbong kung babawi, mayaman na to. Hindi natin alam kung babawi. Kung ilalabas niya yung kayamanan niya, itutulong, yung mga ginto-ginto daw ha. Eh parang hindi naman natin nararamdaman, 3 taon na lang natitira. So wala yung mga ginto-ginto na yan. Bulok ang sistema. Yan ang totoo. Kung bakit marami nagnanakaw bumabawi. Kumbaga tumaya sila sa sugal, nanalo, di bawiin nila yung tinayaan nila. Eh, tama naman yun eh, logic yun. Hindi naman santo yung mga kandidato na tumakbo. Hindi yan mga santo na hindi sila babawi. Kaya kahit sino maging presidente, ganyan na yan. Kailangan baguhin na natin. Kaso sino magbabago? Yung mga congressman? Nako, hindi nila gagawin yun. Senador? Nako, hindi nila gagawin. Ang gagawin na lang, pag nagsawa ka sa presidente, mag-rally. Sabi mo, resign. Ganun lang ang gagawin natin. Kada may presidente bago, pag hindi mo nagustuhan, resign ang sisigaw natin. Walang pagbabago. Mula kay Cory Aquino naman, ganyan na eh. Wala nang pagbabago, puro ganyan, rally. May kodete pa. Buti nga ngayon, walang kodeta eh. Pag sumama sundalo dito, gulo na.
Buti wala namang natutokso ng mga sundalo na babayaran sila, bumaliktad lang sila kay Marcos. Buti na lang walang ganun. Loyal pa rin sila kay Marcos. Kaya kahit napunuin pa to ng milyon-milyon tong luneta na to, walang mangyayari. Sumigaw dyan ng resign, wala yan. Hanggat hindi kasamang military. Yan ang status sa oras na to na alas 10 ng umaga, November 30, 2025. Kayo po ay nanonood sa Nilo Isla TV. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless. Ito ay ilang mga pulis dito sa loob. Wala dito, tao nakabarakada. Yan, nakasara yung parang gate. Yan o, yung gate, nakasara yan. Sige po, mag-closing na po ako. Maraming salamat sa inyong panonood.